Knowing who we are, Moses 1 at ang ating tunay na pagkakakilanlan. Nitong January 6 or Tuesday 2026. Kumusta kayo mga kapatid? Welcome sa ating podcast. Ako masaya. Ako'y excited sa araw na ito na sabay-sabay tayong matuto sa salita ng Diyos. In spite sa mga alam ko busy schedule natin, may mga trabaho po tayo, iba sa atin balik trabaho na. And but still, God is good all the time. All the time God is good. That is why we give time to Him and we celebrate our life to Him. Kasi walang imposible sa Kanya, lahat posible. Kaya kailangan nating magbigay tuon din, no? At maglingkod sa Kanya. Isa sa unang gustong linawin ng Diyos kapag siya ay direktang sasalita sa atin ay kung sino talaga tayo. Ayon kay President Russell M. Nelson, ang pag-unawa sa ating tunay na pagkakakilanlan ang pundasyon ng halos lahat ng desisyong gagawin natin sa buhay. Tama, di ba? Alam niyo po, pag alam natin kung ano yung magiging tayo in the future, na tayo babalik sa piling ng ating Ama sa Langit, kasama natin siya, mabubuhay tayong kasama niya, nagkakaroon tayo ngayon ng eternal perspective. Yung ating isip hindi lang nabubuhay sa mundong ito. Yung ating isip nabubuhay o nagkakaroon tayo ng goal na kasama ko yung Diyos balang araw. Mabubuhay ako kasama niya, kasama ng pamilya ko. I will live eternally. Ma-obtain ko yung buhay na walang hanggan. So ito yung gagawin ko sa mundong ito. Ito yung mga hakbang na gagawin ko. Maging active ako sa simbahan, matuto ako sa aking pagkakamali, marunong ako magpatawad, marunong akong tumanggap ng patawad, marunong akong magpakumbaba at marami pa mga bagay, no, ng mga Christ-like attributes na gusto nating matutunan dahil yun ang goal natin. Alam natin the first place kung sino tayo at ano yung worth natin at saan tayo patutungo balang araw. Hindi ito aksidente dahil kung alam natin kung sino tayo, alam din natin kung saan tayo patungo. At eksakto rito nagsisimula ang Moses chapter 1. Basahin natin ang Moses chapter 4. Behold, thou art Moses, my son. Sabi niya kay Moses ng ating Diyos, Masdan, ikaw ay si Moses. Kilala niya si Moses sa pangalan, aking anak. Kung papalitan natin to, yung pangalan, sa ating pangalan, halimbawa, Masdan, ikaw ay si Dave, aking anak. Kilala niya tayo individually. Kilala tayo ng Diyos. Kilala tayo ng ating Ama sa Langit. Ibig sabihin nun, nag-aalala siya sa atin. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. I-feel natin na parang hindi ako mahal ng Diyos, mahal ka niya. Kasi kilala niya tayo, bawat isa sa atin. Hindi sinimulan ng Diyos ang kanyang mensahe kay Moses sa utos o babala. Hindi niya sinabi na wag kang, anong tawag doon? Like for example, sinabi niya na isang babala o isang utos na itong gawin mo. Una, sinabi niya muna, ikaw si Moses, kilala kita, at ikaw ang aking anak. Simulan niya ito sa identity natin. Anak ka ng Diyos bago ka maging estudyante, empleyado, o anumang label ng mundo. Anak ka niya bago ka maging sikat, bago ka maging ganyan sitwasyon mo, either positive man yan or negative man po yan, kilala po tayo ng ating Ama sa Langit. So Moses chapter 1 verse 6, I have a work for thee, Moses, my son. May gawain ako para sa iyo, Moses, aking anak. So bago siya nagbigay ng trabaho kay Moses, papagawa, kinilala niya si Moses muna na kanyang anak. Ang pagpakakilanlan bilang anak ng Diyos ay may kasamang layunin. Hindi lang tayo nilikha, tinawag tayo. May personal na misyon ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Tulad sa Moses chapter 1 verse 12, ang sinabi, I am the only begotten, worship me. Sino yung only begotten? Yung ating manunubos, ating Redeemer na si Jesus Christ. Tama po. Ako ang bugtong na anak, sambahin mo ako. Dito makikita ang malinaw na kaibahan ng Diyos at si Satanas. So dito nagpakilala si Satanas na sambahin mo ako. Dahil ang Diyos pinapaalala kung sino ka. Si Satanas gustong sambahin niya at lituhin ka kung sino ka. Hindi ka tinawag ni Satanas na anak. Tinatawag kanyang sunod.
So malaman natin if Ama natin sa langit yan o Diyos yan or siya ay oposisyon. Kasi sabi nga dito sa Moses na basa natin, yung Satanas, hindi niya tayo tatawaging anak. Ginagawa niya tayong alipin. Ginagawa niya tayong ang tawag doon, yung parang robot na kung anong gusto niya pagawa sa atin. No? Kasi tulad ng sinabi niya dito, nagpakilala siya, nagpakuno-kuno or parang assume siya na siya yung anak ng Diyos. Sabi niya, ako ang bugtong na anak, sambahin mo ako. Hindi ginagawa ng Diyos yan. Pero yung sabi ng kung totoong Diyos, ano yung sabi niya? Behold, thou art Moses, my son. Pangalawa, I have a work for thee, Moses, my son. Pero yung opposition, ang sabi niya, I am the only begotten, worship me. Gusto niya ng glory. Kaya nagkaroon ng war in heaven. Kasi gusto niya na mapasakan niya yung glory. Mapasakan niya yung glory ng langit, ng mundo, ng sangkatauhan. Gusto niya siya yung sambahin. Kaya until now, nagpakilala siya kay Moses na bigatin at sabi niya, sambahin mo ako. Ang Diyos pinapaalala kung sino ka. Si Satanas, kung gustong sambahin siya at lituhin ka kung sino ka. Hindi ka tinawag ni Satanas na anak, tinatawag kanyang sunod. Ang pagkakaiba ng Diyos at ni Satanas ay ito. Ang Diyos ay tinawag kang anak. Anak, Moses, aking anak. Nagbibigay ng layunin. Ito yung papagawa ko sa iyo para sa common good, para sa sangkatauhan, para sa kabutihan ng lahat. Pinapalakas ka, ini-inspires ka, hindi ka ginagamit. Pero si Satanas, ang ginagawa niya, tinatawag ang sarili na dapat sambahin. Gusto niya ng glory, nagnanakaw ng identity. Nililito tayo. O pwede mong gawin yan, okay lang yan. Walang mangyayaring masama. Minsan-minsan lang naman yan walang nakakakita. Yun yung mga patibong ni Satanas. Yun yung ginagamit yung weakness natin at yung mga kahinaan natin. Kaya nga sabi ko, kailangan natin yung gabay ng banal na espiritu. Kailangan natin ng tulong ng Diyos para na hindi tayo masakop ng ating kalaban, na malampasan natin yung mga nangyayari sa buhay natin. Next, sabi ni President Nelson, the way you think about who you really are affects almost every decision you will ever think or ever make. Totoo yung sabi ni President Nelson. Pag sinasabi mo sarili mo na hindi ko kaya, talagang hindi mo magiging kaya yan. Pag sinabi mo na hihinto na ako, maraming mga balakid, maraming mga obstacles, maraming challenges, maraming temptation, lahat na ng pwede nating sabihing negative. Yun yung magiging tayo. Try nyo, pag negative yung iniisip natin araw-araw, makita nyo yung effect, dahan-dahan nagbabago yung pag-iisip natin, nagbabago yung result sa buhay natin, nagbabago yung paningin natin, sa mga pagtanaw natin sa mga bagay-bagay, nagbabago yung decision making natin, nagbabago yung pag-interact natin sa kapwa natin. Lahat yun, magiging domino effect, negative yun. Pero, pag mag-isip tayo ng positive, lalaban yung negative dun. Kasi ayaw niya na maging positibo tayo. Pero sige lang, patuloy. Kasi magiging practice siya. Hanggang yung habit natin, yung mind natin, masanay sa positive. Hanggang wala namang puwang yung negative sa ating puso't isipan at sa ating kaluluwa. Until makita natin, dahan-dahan na naman. Nagiging magandang positibo ng mga results sa buhay natin. Yung action natin nagiging positibo. Yung ating pananaw sa buhay natin nagiging positibo. At yung result na dumarating sa atin magaganda. Yung the way we treat other people, positibo siya. So ganito yung sinabi na yung the way ng ating pag-iisip naka-apekto sa ating desisyon sa buhay. Mga desisyong ginagawa natin dahil anak tayo ng Diyos. Una, pinipili nating maging tapat kahit mahirap. Iniwasan ang mga kasalanan kahit uso yan. Kaya sabi natin na ito yung uso ngayon, sa mga kabataan, ito yung parang hindi nila nabavalue yung pagiging worth nila. Yun, pinipili ang kabutihan kahit walang nakakakita. Binavalue natin yung worth natin, kahit uso, hindi natin iniisip muna natin kung maganda ba o hindi. Pag maganda, kinukuha. Pag hindi, we denied it. O hindi tayo pumapasok doon. Pinipili natin yung kabutihan kahit walang nakakakita. Ngayon, pag gumawa ng mabuti, post agad. Pero yung totoo, ang katotohanan at ang kagandahan,
na pag gumawa ka ng kabutihan, hindi mo kailangan i-post. Hindi natin binabase ang halaga natin sa likes, pera o status. Mayaman ako, so dapat respetuhin ako. Marami akong kakilala, dapat respetuhin ako. Baka kakikilala ako sa mundo, dapat respetuhin ako. Yung ginagawa natin na kabutihan, ito yung magbibigay sa atin ng lakas. Tulad ng awit na I am a child of God. Ako ay anak ng Diyos. Ang mensahe ng Moses 1 ay simple pero makapangyarihan. Alam ng Diyos ang pangalan mo. Pangalawa, alam niya kung sino ka. At pangatlo, may plano siya para sa'yo. Mga kapatid, ayun, maraming salamat sa pagsama. Even though sa maikling oras na pagsasama natin, actually, galing akong school, meron akong meeting ng 3:30. Sabi ko, I need to go home muna kasi pag uwi ko sa bahay mamaya after ng meeting, may mga schedule akong gagawin, may mga task ako. Baka sabi ko pagod na ako at hindi ko na magawa yung Come Follow Me. Kaya sabi ko kailangan ko siyang i-gawin before ng 3:15 at makabalik pa ako sa school, maka-attend ng meeting at pag uwi ay makakagawa pa ako ng ibang mga gawain. Alam nyo, kahapon bumisita dito sa aking bahay yung kaibigan ko dito sa kwarto, sa aking opisina. Saan ako gumagawa ng ganitong programa. And sabi niya sa akin, everyday ka ba gumagawa, Brother Dave? Sabi ko, oo. Sabi ko sa kanya, iba kasi yung committed tayo sa tao at committed tayo sa Diyos. Pag committed tayo sa Diyos, nahihiya ka pag hindi mo gagawin. Nafe-feel mo na parang hindi kumpleto yung araw mo pag hindi mo nagagawa. Kasi alam mo yung divine destiny natin. Alam ko yung divine destiny ko. It's easy for me to say sa pulpit during testimony, mag-iiyak pa ako, sabihin ko na nagpapasalamat ako kasi maliligtas ako, ma-obtain ko yung celestial kingdom, makasama ko yung pamilya ko habang buhay. Ang daling sabihin, pero ang tanong, madali ba siyang gawin? Kaya ginagawa ko, part lang to ng napakalaking responsibilidad natin bilang Kristiyano. Ang tanong ko ngayon, my dear brothers and sisters, tayo ba ay sumasama sa Diyos sa panahon na masagana tayo at sa panahon na may challenge tayo sa buhay? Tayo ba ay nagmamahal ng tapat sa Kanya sa panahon na na-bless yung buhay natin at sa panahon mayroon tayong challenges sa buhay? May mga challenge tayo na episode sa buhay natin. Alamin natin yung worth natin. Kasi pag alam natin yung bawat ginagawa natin sa buhay, tinitingnan natin, it is worth spiritually. Ito ba yung makakatulong sa akin spiritually? Ito yung makakatulong sa akin temporally. Halimbawa, kilala ka nga sa mundo, mayaman ka nga sa mundo, nasa iyo ng lahat sa mundo. Pero, ang tanong, gaano ka ka-worth? Gaano tayo ka-worth sa celestial kingdom ng Diyos? Kasi doon, di binabase ng Diyos kung gaano tayo kayaman sa mundo eh. Gaano tayo kakilala sa mundo. Siguro para sa akin lang kung gaano natin pinaglingkuran yung kapwa natin at ang Diyos. Kung paano natin pinakita ang worth natin bilang divine sons and daughters of God. As a child of God, kailangan natin malaman yung divine identity natin, yung divine potential natin. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama hanggang dito, no? For ilang years na tayong gumagawa nito sa the beginning of day ng paggawa natin until now, sa mga masugid na taga-subaybay, masugid na taga-pakinig. Alam ko na God will do justice and blessings to your life. Pinapakinggan yung bawat panalangin natin. And we just pray na lahat ng ginagawa natin, and I know, na-feel ko na gagabayan niya tayo, protektaran niya tayo, tutulungan niya tayo sa mga kahinaan natin. Mahal na mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ni Heavenly Father, and alam ko mahal tayo ni Jesus Christ na kanyang anak. At ang banal na Espiritu ay nagpapatutuo nito sa atin. Gagabayan niya tayo sa travel natin na hindi tayo maaksidente. Gagabayan ito sa trabaho natin na magiging magaan yung trabaho natin, matapos natin yung trabaho natin, na ma-organize natin yung trabaho natin, na hindi tayo ma-left behind sa trabaho natin, sa negosyo natin, ano may ginagawa natin. Dahil mahal niya tayo. Kung ano lang natin, yung mind natin, yung heart natin, nabuksan para sundin siya. Gusto niya tayong tulungan. Pero kailangan natin i-open yung ating heart para tulungan tayo ng Diyos. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama. I know these things to be true.
And I leave this in the name of Jesus Christ. Amen.